Hello, magandang araw mga kababayan. Komentaruhan lang po natin itong balitang ito na ayon sa balita, obligado daw di umano si VP Sara umattend ng impeachment trial, mga kababayan. So pakinggan na po natin itong balitang ito. Kailangang humarap sa Senate Impeachment Court ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ito ang nakasaad sa inilabas na official notice to appear ng Senado ngayong araw para sa pangalawang Pangulo. Batay sa abisong nilagdaan mismo ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ring tatayong presiding officer ng naturang hukuman. Pinahaharap si VP Sara ng personal o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa impeachment court sa July 6 alas 2 ng hapon. Inaasahang sa Lunes ay formal nang babasahin ang mga partikular na articles of impeachment laban sa Vice Presidente na una nang inihayag ng defense team ni Vice President Duterte na hindi pa tiyak kung dadalo ito sa nakatakdang paglilitis. Gayunpaman ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa, nakahandang humarap sa korte ang Vice Presidente kung hinihingi ito ng pagkakataon. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda ng Senado para sa makasaysayang impeachment trial na ito. Kaya kanina umaga ay nagkaroon sila ng All Senators Caucus. Dinaluhan ito ni Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III at Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri. Present din sa pagpupulong sina Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Loren Legarda, Senator Robin Hood Padilla, Senator Erwin Tulfo, Senator Francis Cheese Escudero at Senator Risa Ontiveros. Para kaya sabi kanina, expecting na para nasa one page lang kami lahat, minority, majority. Yan mga kababayan, talagang pinaganda kasi sa Lunes na po yung impeachment trial ni VP Sara. Pero ang pagkakalam ko kasi dyan, nasa kay VP Sara po yan kung aatin siya o hindi. Pero hindi ko lang po alam dahil sumulat daw di umano si Senate President Gatchalian na obligado siyang umattend. Pero ang alam ko, depende po kasi yan sa abogado kung papayagan. O di kaya, depende kay VP Sara kung gusto niya umattend. At saka, babasahan pa lang naman ng siguro, talaga siguro obligahin siguro nila si VP Sara para pagpiestahan ng media at ng taong bayan. Di ba po? Yun lang naman ang kanilang dito mga kababayan. Kasi alam naman po nila na matagal na hindi umaattend si VP Sara doon pa sa mga investigasyon pa lang, sa Justice Committee, na karapatan naman po ng ating Vice Presidente na hindi umattend sa impeachment, sa investigasyon ng Committee on Justice ng Kongreso. Di ba po? Pero hanap sila ng hanap kay VP Sara. Banggit ng mga pangalan ni VP Sara doon sa Justice Committee noon. Siguro, miss na ng mga congressman, ng mga prosecutor, si VP Sara. Kaya siguro, gusto nilang papuntahin si VP Sara sa Lunes, alas 2 ng hapon, sa Senado. Baka gusto nilang makita kung gaano kaganda si VP Sara, mga kababayan. Yun lang po nakakalungkot eh. Kasi kahit nun sa pre-trial conference, gusto nilang pumunta si VP Sara. Ano ba ang gusto nilang makita kay VP Sara? Nakikita naman nila araw-araw yon. Kasi ang gusto kasi nila talagang gugurgurin nila si VP Sara, mga kababayan. Malalaman po natin yan kung ipapatawag siya ng prosecutor na witness o di kaya ng defense para magsalita. Pero na kay VP Sara pa rin po yan kung papayag siya o hindi, mga kababayan. Yan po nakakalungkot mga kababayan kasi para bang pilit nilang inaano si VP Sara na pumunta sa Lunes. Kasi babasahan na siya ng kanyang kaso. Alam na yan eh. Pwede naman, nandyan naman yung mga abogado niya. O talagang miss na miss lang nila si VP Sara, mga kababayan. Pati ng mga kagalang-galang na mga judge senador. Kaya pinipilit nilang papuntahin si VP Sara sa Senado sa Lunes dahil miss na mga prosecutor si VP Sara. Kaya gusto nilang makita ang ating
napakagandang vice presidente, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot yan. Kasi nga, sobrang miss nila, sa tagal siguro nilang hindi nakita si VP Sara, kaya gusto nilang papuntahin sa Lunes. Di ba po, mga kababayan? Alam naman natin ang goal nito, mga kababayan. Pambabalahura lang sa kagalang-galang na vice presidente. Yan lang naman ang gusto nilang gawin dito, mga kababayan. Wala na po silang ibang magagawa dito kung hindi gurgurin at anuhin si VP Sara, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Pa-like naman po, pa-share and subscribe po sa my channel. God save the Philippines. Hello, magandang araw mga kababayan. Komenta na lang po natin itong interview kay Congressman Redon regarding sa pagkademanda ng ombudsman kay Senador Marcoleta. Ayon sa congressman na ito, wala daw connect sa impeachment yung pagkakademanda kay Marcoleta. Kung hindi ba naman puro kulangot ang laman ng utak nitong congressman na ito, paanong walang maging connect? Senador yan. May impeachment. May flood control scandal. Dahil ba sa pagsisiwalat niya ng katotohanan, kaya siya idinemanda sa halagang 75 million na donasyon ng private individual? Kayo nga mga congressman dyan na inaakusahan di umano na nangulimbat ng pera ng bayan, hindi man lang kayo nadidemanda? Ang kay Marcoleta, hindi naman galing sa kaban ng bayan at galing sa individual na tao. Private individual na tulong sa kanyang kandidatura. Hindi, ikaw ba, Congressman Ridon, hindi ka ba tumatanggap ng donasyon sa mga private individual nung tumatakbo ka? Wag mo kaming gawing kulangot. Kung kulangot ng utak mo, wag mo na kaming idamay dito, Mr. Congressman Ridon. Diba? Umiipal ka na naman eh. Diba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po. May mema lang sa media kung kahit ano-ano ang sinasabi. Bakit hindi mo sabihin kay Presidente BBM yan na almost 600 million yung tinanggap niyang donasyon sa mga private individual na ngayon nakapwesto sa gobyerno? Diba, Congressman Redon? Cookie? Mangulangot ka kaya? Baka nakarating na yung mga kulangot mo sa utak mo, Mr. Congressman Ridon. Diba po? Pakinggan lang po muna natin siya, mga kababayan. Kasi wala din man nagsabi sa kanya tumanggap ng 75 million nung pong kampanyahan po nung nakaraan. Hindi ba? He is being charged not because of the impeachment proceedings or because of his political positions. Magkaiba ang plataporma sa nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ang kinakaharap na kasong plunder ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaya ang panindigan ng House Prosecution Team walang koneksyon ng dalawang issue. Nagsampa na ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Ombudsman laban kay Senador Marcoleta kaugnay ng pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025 election. Ang nasabing halaga hindi idineklara ng senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bago pa ito, iniuugnay ni Senator Marcoleta ang kinakaharap na reklamo sa kanyang pakikilahok sa impeachment trial bilang isang senator judge. It is not the impeachment which is the platform for it. It is the ombudsman, it is the Sandigan Bayan. So, wag ho tayo mag-iiyak-iyak dito na siya po ay... Ikaw, Congressman Redon, paano ba ninyo nasasabi na hindi connect ito? Si Marcoleta, alam naman ninyo na pinag-iinitan niya dahil sa pag-iimbestiga ng flood control scandal. At ngayon, dahil walang ibang masilip sa kanya, isinilip sa kanya yung 75 million na donasyon ng private individual. Paano mo masasabing hindi connect? At alam naman natin, may parating na impeachment ni Bibi Sara. At alam natin na masigasig ito sa pagtatanong dyan sa mga witness. Paano mo maging walang connect, Mr. Congressman Cookie Redon? Diba puro, pangulangot ka kaya, Mr. Congressman? Baka puro kulangot na yung ilong mo, tapos tumagos na hanggang utak mo.
Diba, Mr. Congressman Redon? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Ito, may mema lang sa media. Wala naman talaga. Kasi hindi naman nanghingi si Marcoleta ng 75 million sa mga private individual. Binigay sa kanyang tulong yon. Yung bang tinulungan niya, nakapwesto ba sa gobyerno? Naging chief of staff ba niya? Wala. Pero yung tumulong kay BBM noong 2022, nakapwesto lahat sa gobyerno. Yan ang tingnan mo, Mr. Congressman Redon. Huwag kang kulangot. Isa ka pa para kang si Boying Rimulya. Masunod lang ang gusto ng kanyang boss. Di ba nang baluktutin niya ang batas, madimanda lang si Marcoleta, hahanapan niya ng butas. Yung sinasabi niyang hinog na hinog ng demanda kay Joel Villanueva, naging nabulok na. Hanggang ngayon, hindi pa naisasampa. Naunahan pang sampahan si Marcoleta kaysa kay Chis Escudero, kay Martin Romualdez, at kay Villanueva. Puro kulangot na ba talaga ang utak mo, Mr. Congressman Redon? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. May mamima lang sa media na akala mo kung sino sila ng malilinis na mga tao. Na ito rin, isa rin sa inakusahan ng mga Marines na tumatanggap daw di umano ng mali-malitang pera. Ayon yan sa 18 Marines, mga kababayan. Di ba po? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Naglinis-linisan ito mga kulangot na ito na alam naman natin, mas marumi pa sila kay Marcoleta. Di ba, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot po na katotohanan. So hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Pa-like and share and subscribe po. God save the Philippines.